Sabi mo, hello blessed. O pinagpala po tayo ng ating Panginoon. So without further ado, mga kapatid, dako po tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Hallelujah. At pinamagatan po ito mga kapatid, nasa part 2 na po tayo, mahalaga ka o mahalaga tayo sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga. Tandaan po natin na no matter what, no matter how, sa buhay po natin, tayo ay napakamahalaga sa mata po ng Diyos. Basa po tayo mga kapatid sa Luke 12:7, datapwat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag kayong mga takot, ang sabi ni Jesus. Kayo'y lalong mahalaga kaysa maraming maya. Sa easy translation, God even knows how many hairs there are on your head. So, do not be afraid of those people who are against you. You are more valuable to God than many little birds. So, sabi ng Bible, huwag tayong matakot dahil tayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya or more valuable to God than many little birds. Kaya tayo man ay may pagsubok, may problema, put in mind and put in your heart na mahalaga ka sa Panginoon. There was an illustration, mga kapatid, akong nakita na mayroong pong, hindi lang ako nagdala ng pera, Sister Joy, 1,000. 1,000 kanyang kinusot. Sabi niya, 1,000 pa rin ba ito kahit kusot? Yes, 1,000 pa rin po siya. Ang ginawa, inapakan niya ang 1,000. So, mga kapatid, ang tanong niya ulit, 1,000 pa rin po ba kahit inapakan? 1,000 pa rin. Ngayon, ang kanya po mga kapatid, sabihin natin, pinunit, sabi niya, 1,000 pa rin po ba yun? Yes, 1,000 pa rin. Bakit? Kasi nagbabago man ang anyo, pero ang halaga, hindi. Makanyan mo rin kinggilog, mga kapatid. Ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay, ano man ang ating nararanasan sa buhay, it doesn't change sa ating halaga sa Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, mahalaga ka. Agree ba tayo mga kapatid, na kahit may problema ka, mahalaga ka pa rin. Kahit may pagsubok ka, mahalaga ka pa rin sa Panginoon. So tayo ay nananatiling mahalaga sa Panginoon. Next slide mga kapatid. Ang sabi po dito, mga kapatid, hallelujah, sa paanong paraan tayo pinahahalagahan ng Diyos. Kasi kailangan alam po natin paano tayo binavalue ng Diyos sa kanyang paningin. So, 4 na bagay ang ating aaralin. 4 na paraan ng pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Una, mga kapatid, hallelujah, hindi ka malilimutan ng Diyos dahil napakahalaga mo sa Kanya. So, naniniwala ba kayo na you will never be forgotten? Basa po tayo. Ang sabi po dito, mga kapatid, hallelujah, yet not one of them has even been forgotten in the presence of God. Kung ang mga maya hindi nga kinakalimutan ng Lord, ikaw pa kaya, ako pa kaya, tayo pa kaya ang kalimutan ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi tayo makakalimutan ng Diyos. Amen? Hallelujah. May mga tao, ang tao kasi talagang subject for change nagbabago sila. Hallelujah. Minsan, naalaala ka lang kapag mayroong pangangailangan, pero kapag ka sila ay nasa tagumpay na, sila ay nakakalimot sa iyo. Pero ang Diyos, for better or worse, ang Diyos ay hindi makakalimot sa iyo. Amen? Lalo na sa panahon ng ating pangangailangan, God will never ever forget you, brethren in Christ. Kaya tandaan po natin, sa panahon ng problema, sabi nga, may nababasa ko sa Facebook, pag mayroon ka, marami kang kaibigan. Pero pag wala kang kaibigan. Yan po ang realidad sa tao. Pero ang Diyos,
mayroon ka man, ikaw ay hindi niya makakalimutan. Wala ka man, lalong hindi ka niya makakalimutan. Kaya sa panahon ng ating pangangailangan, put in mind that there is God who will never forget you. Lagi kang inaalala ng Panginoon. Pangalawa, praise God, hallelujah. So, hindi ka makakaligtaan ng Diyos dahil pinahahalagahan Kanya. Agree ba kayo? Praise God. Na minsan na overlook ang mga bagay-bagay pa sa tayo. Sabi po dito mga kapatid, yet not one of them is overlooked by God. So, wala isa man sa maya ang nakakaligtaan ng Diyos. Tandaan po natin, milyon-milyon man ang nag-pray-pray, milyon-milyon man ang lumalapit sa Diyos, milyon-milyon man ang tumatawag sa Diyos, bawat segundo, bawat minuto, pero hindi ka pwedeng makaligtaan ng Lord. Isa ka na maaala-ala ng ating Panginoon. Amen? Kasi minsan kapag ang tao sobrang busy, sobrang abala, may mga bagay silang nakakaligtaan. Pero ang Diyos, praise the Lord, hallelujah, gaano man, hallelujah, hindi kanya makakaligtaan. Palapakan po natin ang Panginoon. Hindi ka ma-overlook ng Diyos. Praise God. Kaya huwag mong sabihin na yung ating pangangailangan ay baliwala kay Lord. Hindi niya po yan na-overlook. He knows everything about us. Hallelujah. Kaya salamat sa Diyos dahil may Diyos na hindi nakakaligta sa bawat isa sa atin. Yes, others possibly makaligtaan tayo, pero ang Diyos kailanman hindi tayo makakaligtaan. Amen? Hallelujah. Ay isang dahilan dahil napakahalaga mo sa Diyos. If nobody, brethren in Christ, valued you in the sight of God, you are so much valuable. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, I like that. Pangatlo, mga kapatid, hallelujah, praise God. Pangatlo, hindi ka mababaliwala sa Diyos dahil napakamahalaga mo sa Kanya. Hindi ka mababaliwala, praise God. Sometimes, pagka lumalapit ka sa tao, you are rejected. Tama? Babaliwalain ka. Hindi ka iintindihin. Hindi ka papansinin. Pero ang Diyos, sabi niya, call unto me and I will answer thee. Automatic ang Diyos. Hindi ka pwede niya, mga kapatid, hallelujah, mabaliwala. Basa tayo. Bakit? Anong sabi po namin scripture again? And yet, not one of them has gone unnoticed in the sight of God. Kaya pansin ka ng Panginoon. Kaya nga, di ba, hindi na natin nakanta, no, yung kantang, may kanta tayo. Every time I call, you are always there. Every time I call, you are always there. Di ba maganda yung kanta na yan? Bakit? Kasi ang Diyos, hallelujah, hindi kanya maa-unnotice. He always notice you. He always regards you, brethren in Christ. Napakabait ng Diyos, mga kapatid. Kasi, sabi nga, hindi ka babaliwalain ng Diyos. Tuwing lalapit ka, tuwing tatawag ka, tuwing mananalangin ka, God is always there for you. Sabi nga, just call my name and I will be there. Ganun po ang Diyos. Hallelujah. Amen? Again, ang tao, pwedeng baliwalain ka, pwedeng hayaan ka lang, pwedeng hindi ka intindihin, pwedeng hindi ka pansinin, pero ang Diyos, dahil malaga ka, hindi pwede na hindi ka niya papansinin, lalo na sa panahon na umiiyak tayo sa Kanyang presensya. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Pang-apat, I'm about to be done. Hallelujah. So, pang-apat, hindi ka, praise God, asa na tayo, tapos na yan, hindi ka mapapabayaan ng Diyos. Hindi ka ang hirap managkalog, hindi ka mapababayaan ng Diyos. Amen? Praise God. Basa tayo. Kasi ang sabi po dito sa Scripture, hallelujah, He knows about them all.
and takes care of them. Grabe ano? Take care of them. Hindi ka mapapabayaan ng Diyos. Nabubulol ako, mapababayaan ng Diyos. Hallelujah. So, hindi ka pwedeng pabayaan ng Panginoon dahil napakahalaga mo sa atin. Amen? Kaya ako nga, praise God. Takot ako sa Sister Joy kasi kapag yung aso bumisita sa akin, kasi dinadalaw ako tuwing umaga niya na yung aso ko. Ayan, dadalaw lang yan. Ngayon, nung sinasarado ko yung gate, nagkakasya yung kanyang katawan, kalahati, pero hindi nagkakasya lahat. So, ang gagawin niya, tulog na tulog ang lahat, nag-iingay na siya doon, so mapipilitan tayong bumangon. Actually po, ang Diyos, kapag tayo ay tumatawag sa Kanya, hallelujah, yun po, hindi pwedeng hindi ka i-care ng Panginoon. So, napaka-mahalaga natin kay Lord kasi paano pa ba natin i-illustrate? Tulad ng isang bata, di ba? Kapag may bata, tuloy yung bata, walang takot yan eh. Humawak ng apoy, umakyat, tumakbo. Wala siyang takot. Alam mo kung sino ang takot? Yung nagbabantay. Bakit? Kasi ang nagbabantay, he take cares doon sa bata. Tama ba, mga kapatid? Hallelujah. Kasi kung hindi yan nagtitike, pababayaan yan. Kaya kita mo mga kapatid, praise God, kahit anong ginagawa, kapag alam mo mahuhulog, tatakbuhin mo because you take care of her or him. Ganon din po ang Diyos. Hallelujah. Ayaw niya na umiyak tayo, ayaw niyang nasasaktan tayo, kaya kaunting naandun agad ang Panginoon. Hallelujah. Gusto ko po ang isang ilustrasyon na ang isang agila kapag tinuturuan ang kanyang anak, praise God, dadalhin niya sa tugatog ng kalangitan at bibitawan at hahayaan niya nga kumalampay pababa, pero pag malapit ng lumagpak, biglang dadagitin ng kanyang inahin, ang inakay. Ganon din po ang Panginoon. Hindi niya tayo hahayaan because ikaw ay mahalaga sa Kanya. Amen po ba? Agree ba kayo na napakahalaga? Kaya nakakala natin, walang kumakalinga sa atin, walang umiintindi, may Diyos na nagmamahal sa atin, kumakalinga sa atin. Tandaan po natin na ang Diyos na ating sinasamba, ayaw niyang umiiyak tayo, ayaw niyang nasasaktan tayo, ayaw niyang nagdarahog tayo because napakahalaga natin sa Kanya. Actually, kung babasahin po ninyo ang buong scripture na yan, mayroon na ba kayo daw, sabi niya, mayroon ba hindi daw malalaglag ang isang maya maliban na ipahintulot ng Diyos. Ngayon, ang tanong, mayroon na ba kayo nakitang maya na habang lumilipad biglang may nalalaglag? Wala. Kung ang maya nga, hindi hinahayaan ng Diyos na malaglag. Ikaw, ako, tayo pa kayong lahat, ang hayaan ng Diyos na lumagpak sa kumunoy ng pagsubok. He will not let us to be perished, brethren in Christ. Why? Because we are valuable in the sight of the Lord. Tapikin mo nga ang katabi mo, sabi mo, napakamahalaga mo sa Panginoon. Amen? Agree ba kayo na napakamahalaga natin sa Diyos? If nobody cares for you, there is one who cares for you, and that is Jesus. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya makakalimutan. Okay, sama po natin mga kapatid. Hallelujah. Nang makakain na tayo. Hallelujah. Sabi po dito, mahalaga tayo sa Diyos. Mahalaga ka sa Diyos, mahalaga ako sa Diyos, mahalaga tayo sa Diyos. 4 na paraan ng pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Una, hindi ka malilimutan ng Diyos dahil mahalaga ka sa Kanya. Pangalawa, hindi ka makakaligtaan ng Diyos dahil mahalaga ka sa Kanya. Pangatlo, hindi ka mababaliwala sa Diyos dahil mahalaga ka sa Kanya. At pang-apat, hindi ka mapapabayaan ng Diyos dahil mahalaga ka sa Kanya. Lagi po natin tandaan yan. Hallelujah. Kung nasasaktan ka, ramdam ni Lord ang iyong sakit na nararamdaman. Kaya kung may nakakaintindi, for example, dumarating tayo full pack, praise God, naiintindihan tayo. Minsan sa ating kapwa, hindi tayo naiintindihan. Minsan sabi ko nga,
pag marami ng problema, wag na natin sabayan. Tama ba, mga kapatid? Kasi ang iba, may marami ng problema, sinasabayan pa ng 1 pack, 2 pack, 3 pack, full pack. Ano na mangyayari sa atin ng mga ganyan, mga kapatid? Kailangan, sabi nga ni Jesus, pag may mga problema kayo, may unos sa buhay, may bagyo sa buhay, learn to be calm or to be still in the midst of the storm. Ano lang tayo? Hallelujah. Lalampas din yan eh. Hindi naman permanente yan eh. Huwag kang papa-apekto sa problema. Huwag kang padadala sa problema. Maganda kahit may problema ka, o di ba, magpaganda ka pa rin, maligo ka pa rin. Ang iba, hallelujah, may problema na, hindi pa naliligo, hindi pa, anong mangyayari sa atin? So, maganda yung sabi nga ng Bible, pag kayo ay nagfa-fast, huwag malalaman ng iba na nagpa-fasting ka. Ganun din tayo. Pag may problema tayo, huwag nawang malalaman ng kapitbahay natin ang sino man na may problema tayo. Stay calm, mga kapatid, huwag tayong maapekto dahil dadaan lang yan. Malalagpasan rin natin yan. Kasi kung sasabayan natin ng pagtutupak, pag-aaburido, pagsisinto-sinto, magbubuang-buangan tayo, hallelujah, wala nang mangyayari sa ating buhay. Amen? Praise God. Kasi lahat naman tayo, whether we like it or not, nakakaranas tayo ng problema. But don't be affected the problem you are encountering in life. Ito po ang pinaka-last verse natin. Dadandahanin natin. What's the price of 2 or 3 pet canaries? Some lose change. Right? Sabi niya, but God never overlooks a single one. And He pays, dadaanin natin, and He pays even greater attention to you. Sa ulitin ko, and He pays even greater attention to you down to the last detail. Grabe. At sabi niya, even numbering the hairs on your head. Ako hindi ko bilang yung aking kahit manipis na, kahit napapanood ako, hindi ko pa rin bilang yung buhok ko. Pero bilang ng Diyos ang mga buhok natin. Sabi niya, so don't be intimidated by all this, bully talk. You're worth more than 1,000,000 canaries. Sa Tagalog, sabi ng Bible, siya po ay nagbibigay ng higit na pagtuon or attention sa iyo hanggang sa pinakamaliit na detalye ng iyong buhay. Yan ang ibig ko sabihin. Kaya kahit ang buhok natin bilang ng Lord, praise God, yung pinagdadaanan mo pa kaya, yung mga bayarin mo pa kaya, yung mga bills mo pa kaya ang hindi makita ng Diyos, even the detail ng buhay natin, alam ng Panginoon. Kaya nga, di ba may kanta nga tayo na puso ko iyong sinisiyasat. Lahat ng bagay, batid ng Panginoon. Lahat ng bagay ay hindi maililingid sa Kanya. He knows everything about you. Kaya mga kapatid, sabi ko nga, yan may camp sa mga kabataan na gustong mag-camp 3 daw, sabi ni Pastor Jerome, sali tayo. Dahil iyan po ay isang oportunidad sa mga kabataan na mag-explore, ma-expose, matuto. So, libre naman po at para tayo maraming matutunan habang bakasyon. Ano lang po yun? 2 nights and 3 days. Praise God. So, libre po yon, sabi ni Pastor Jerome. So, kung may mga kabataan na interesado, ay pwede po natin isama, ilahok. Kaya Pastor Jerome, tinix niya ako kanina. So, gayon pa man, mga kapatid, again, alam ng Diyos ang detalye. Kaya nga, every time na nangangaral ako, ang luha, ang tanging lingwahe na naiintindihan ng Diyos. Kahit hindi ka na magsalita, He understand every time na umiiyak ka sa Kanya. Alam niya yung pag-iyak mo, kung anong uri ng pag-iyak. Kaya salamat sa Diyos dahil again, this evening, tayo ay napakamahalaga sa Panginoon. Noong nakaraan, inaral natin, inibig tayo ng Diyos.
Dahil mahal tayo ng Diyos, hindi pwede na hindi tayo ay kakalingain ng Panginoon. Ngayon, napakamahalaga natin sa Diyos. More than anything. Kung ang mga ibon nga pinapakain ng Diyos, tayo pa kaya? Kung ang mga halaman nga dinadamtan ng Lord, tayo pa kaya? Kaya, we are more valuable than any other things, brethren in Christ. Kaya put in mind, mayroon man tayong pinagdadaanan, lagi mong sa isip, sa puso, sa diwa, mahalaga ko sa Panginoon. Hindi niya tayo hahayaan, mga kapatid. Amen?